Ngayon ay tunghayan naman natin ang ikalawang bahagi ng aralin tungkol sa kontribusyon ng mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa kalayaan. Kabilang din si Juan Luna, ang dakilang pintor. Siya ay umami ng paghanga at papuri dahil sa kanyang husay sa pagpipinta. Taong 1884 ng kanyang iguhit, ang bantog na espolaryum ang pinakatanyag sa lahat ng kanyang mga ginawa. Sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas, siya ay hinuli at ibinalanggo sa Fort Santiago kasama ang kanyang kapatid na si Antonio sa bintang na may kinalaman sa gawain ng mga katipunero. Pinatawad at pinalaya siya noong 1897. 1898 nang siya'y itinalaga ni General Aguinaldo na isang sugo sa Europa para ipresenta ang panig ng mga Pilipino sa usaping pangkapayapaan. Gregorio del Pilar, ang bayani ng Pasong Tirad. Sumapi siya sa pangkat ni Coronel Vicente Enriquez at bunga ng maigting na pakikipaglaban ay nahirang bilang tenyente sa gulang na 19, general ng isang brigada sa gulang na 22 at naging tenyente dahil sa matatagumpay na pagsalakay ng kanyang pangkat. Namatay siya at ang kanyang pangkat noong Disyembre 2, 1899 sa Pasong Tirad nang nagpaiwan sila upang abangan ang mga kaaway habang tumatakas ang pangkat ni Aguinaldo. Apolinario Mabini, ang dakilang paralitiko. Naging aktibo siyang kasapi ng La Liga noong siya'y nag-aaral ng abogasya. Taong 1896 nang magkasakit siya ng paralysis na naging dahilan ng kanyang pagkalungkot. Lihim siyang ipinatawag ni Aguinaldo at ginawang opisyal na tagapayo. Nang pasinayaan ng pamahalaang republika, inatasan siya bilang kalihim panglabas at pangulo ng konseho. Sa panahong ito, isinulat niya ang tunay na dekalogo. Emilio Aguinaldo, ang pangulo ng unang republika ng Pilipinas. Sumapi siya sa katipunan bilang isang tenyente at naging general makalipas lamang ang ilang buwan dahil sa malimit na pagkapanalo ng kanyang pinamumunuang pangkat. Siya ay kusang nagpatapon sa Hong Kong kasama ang ilang opisyal ng kilusan nang nalagdaan ang Pack of Yak na bato. Bumalik siya at pinagpatuloy ang pakikibaka sa tulong ng mga Amerikano nang hindi natupad lahat ng mga ipinangako ng Espanyol. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Ito si Ma'am Irish, Ginang Reyna Lincillo Pera, isang guro sa Araling Panlipunan.